Nagsimula ang pelikula kay Ki-bum na kinasuhan ng 7 bilang ng pagpatay. Muntik na siyang maabsuelto, ngunit may mahalagang impormante tungkol sa isang kaso, kaya bahagya siyang nasentensyahan ng 15 taon. Ang mga pamilya ng mga biktima ay sumisigaw at umaalulong sa sama ng loob, at isang batang babae, si Hee-ju, ang nanunood. 3 buwan bago nito, ang kanyang ama, isang detective na sarhento, ay huminto sa kanyang bahay upang magluto ng almusal ni Hee-ju sa madaling araw. Pagbaba ng taxi, nabangga siya ng isang lalaki, pagkatapos ay bumulwak ang dugo sa kanyang leeg. Sinubukan niyang lumapit kay Hee-ju, hila-hila ang kanyang cassette player. Siya, natutulog, ay iniharap ang kanyang mukha sa kanya, at siya ay namatay habang pinagmamasdan ang kanyang mukha. Kinaumagahan, binisita ng kanyang mga kasamahang detective ang kanyang bahay dahil hindi pa siya nakabalik. Pinag-usapan nila ang tumakas na asawa ng sarhento, na nabaon sa utang sa pagsusugal at pinalipat ang pamilya sa isang basement apartment. Nang makapulot ng cake si Dae-young, tinanong ni Ben kung para saan iyon, at sinagot niya na kaarawan ni Sergeant. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang ilang dugo sa hagdan, kaya kinarga ang kanyang baril. Palihim siyang pumasok sa bahay nang yakapin ni Hee-ju ang sarhento at hinahaplos ang kanyang pisngi. Ngayon, nakaupo siya at nakikinig sa cassette player ng kanyang ama sa harap ng opisina ng pulisya. Nilapitan siya ni Dae-young at tinanong siya kung may hinihintay siya. Pagkaraan ng 15 taon, nang palayain si Ki-bum, itinapon ni Dae-young ang tofu sa kanyang ulo at sinabing hindi pa siya mapaparusahan para sa 6 na pagpatay na itinanggi niya. Hindi ito binili ni Dae-young at inilagay ang kanyang sigarilyo na nasusunog pa sa kanyang bulsa. Sa panunood ng isang klasikong konsyerto sa TV, naramdaman ni Hee-ju na naantig at isinulat ang sikat na quote ni Nietzsche na, "Kung walang musika, ang buhay ay magiging isang pagkakamali." Nilagay niya ang note sa dingding na punong-puno na ng notes niya. Sa bubong, pinagmamasdan niya ang kanyang ina sa bintana. Nang lumitaw ang kanyang asawa ay bigla itong humarang sa kanyang dinadaanan na ikinagulat niya. Sinabi niya na dahil hindi siya naging mabait sa mga babae, malapit na siyang mamatay. Nililinis niya ang koridor sa opisina ng pulisya. Samantala, kumukuha si Dae-young ng $10 mula sa lahat ng nasa opisina na siyang kanyang sweldo. Sa kabilang banda, hinahanap ni Ki-bum si Min-soo gamit ang app, naghahanap ng mga numero ng telepono at isa-isang tumawag. Si Detective Yoon ay naglagay ng strawberry milk sa kanyang desk at isinuot sa kanya ang kanyang jacket. Inutusan siya ni Dae-young, na isa ng sarhento, na bantayan sina Ki-bum at Cha. Dahil si Cha ay isang bagong detective at walang alam tungkol kay Ki-bum, ipinaliwanag ni Yoon sa kanya, nagbabala na siya ay talagang mapanganib. Nang patayin niya ang kanyang kasintahan, binali niya ang kanyang mga braso sa kanyang likuran at sinakal siya, nilagyan ng plastic bag sa kanyang ulo. Mahilig siyang maglagay ng tali ng aso sa mga biktima at tinadtad pa ang mga katawan. Sa isang murang silid ng hotel, si Ki-bum ay sumugod sa isang patutot at naalala niyang pinatay ang kanyang kasintahan nang pilipitin nito ang kanyang mga braso sa kanyang likuran at lagyan ng plastic bag sa kanyang ulo, tulad ng sinabi ni Yoon. Pagbalik, nagalit ang prostitute, tinawag siyang pervert, at umiihi ang bugaw na pinapanood ni Hee-ju mula sa malayo. May lumapit sa tabi ng bugaw at umihi. Pagkatapos ay lumingon siya sa bugaw na ikinagalit niya. Sinabi ng bugaw na papatayin niya siya, ngunit hindi siya nagsabi ng paraan at nilaslas ang kanyang leeg. Nang makita siyang mamatay, nililinis niya ang kanyang kutsilyo gamit ang kanyang ihi. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse ng bugaw para alagaan din ang prostitute, at pinanood ni Hee-ju ang lahat ng ito. Pag-uwi, nakahiga siya sa sahig, na puno ng mga clipping ng pahayagan tungkol sa mga kaso ng pagpatay. Iniisip niya kung sino ang gumagawa ng kanyang trabaho sa halip na siya, na ginagawang mas komplikado ang lahat. Kinabukasan, ang bugaw at ang patutot ay natagpo ang patay sa kotse, at sinabi kay Dae-young na hindi pa nakalabas ng hotel si Ki-bum. Tinanong niya si Ki-bum kung bakit niya pinatay ang mga ito, ngunit sinabi niya na siya ang nagtataka kung sino ang gumawa nito at pinayuhan si Dae-young na huwag magmadali at huwag palampasin ang tunay na mamamatay tao. Habang pabalik siya, nabangga niya si Hee-ju na nagpatumba sa kanya. Kahit na inis, inilahad nito ang kamay sa kanya, binasa ang name tag nito, at umalis.
Inutusan ni Dae-yong si Yoon na hanapin ang pagkakakilanlan ng impormante kay Ki-bum 15 taon na ang nakararaan. Samantala, ibinuhos ni Hee-ju ang Clorox sa lababo ng banyo at naghuhugas ng kamay na parang baliw. Nang gabing iyon, sa bubong, pinapanood niya ang kanyang ina na bumalik sa kanyang bahay, ngunit hindi nagtagal ay binugbog siya ng kanyang asawa. Paglabas niya, pinigilan siya ni Hee-ju. Sinabi niya sa kanya na magwala, at pagkatapos ay sinabi niya na oras na dapat siyang mawala, na tinamaan ng bato ang kanyang ulo. Patuloy niyang hinahampas ang ulo nito, sinasabing ang pag-atake at pagnanakaw ay may parusang kamatayan sa Saudi Arabia, at ang batas ay dapat na patas at pantay sa lahat ng mamamayan. Kinabukasan, kinuna ni Ki-bum ng litrato ang mga detective at nag-jogging, maya-maya ay napansin niya ang ilang mga tao na nagkukumpulan sa paligid ng isang katawan, pinatay ang paraang nakasanayan niya. Nagalit si Dae-yong na hindi ipinagkaloob ang isang warrant, kahit na ito ang kanyang pangatlong pagpatay pagkatapos niyang palayain, at ang pattern ng pagpatay ay kapareho lamang ng kay Ki-bum, ngunit sinabi ni Ben na wala silang ebidensya. Sa isang butcher shop, sinabi ni Min-soo na pumatay sa bugaw at patutot, na wala siyang pagpipilian kundi makita siya. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Ki-bum gamit ang isang karayom at pumasok, ngunit wala si Ki-bum. Pinindot ni Min-soo ang ilaw sa banyo at hinawakan ang doorknob. Sinaksak ni Ki-bum ang kanyang kamay mula sa loob at sinubukang saksakin ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, tinawag ni Dae-yong si Ki-bum sa labas at pumasok sa bukas na pinto. Nang pinapanood ni Ki-bum si Min-soo sa likod niya at sinabing may bisita siya, tumalikod si Dae-yong at tinutok ang kanyang baril, ngunit wala na siya. Pinagmamasdan ang madilim na mga bintana ng bahay ng kanyang ina, si Hee-ju ay nababalisa. Pinindot niya ang bell, ngunit walang sumasagot, at kapag sinubukan niyang buksan ang pinto, hindi ito nakalock. Pagpasok sa loob, nakita niya ang kanyang ina na nagpapakamatay, hawak ang larawan ni Hee-ju. Sinabi niya na iniwan siya ng kanyang ina nang walang salita muli. Sa bahay, sinimulan niyang putulin ang mga larawan ng mga biktima at inuri ang mga ito bilang pananaksak at paglaslas, na pagtantong mayroong dalawa. Sinusuri ang kasaysayan ng tawag ni Ki-bum, nalaman ni Dae-yong na ang lahat ng pangalan ng tumanggap ay Min-soo, ngunit ang pangalan ng informer ay Min-soo din, mula sa parehong orphanage bilang Ki-bum, na nangangahulugang pinatay ni Ki-bum ang kanyang kasintahan, ginawa ng kanyang kaibigan na si Min-soo. Nahuli niya siya, at ngayon ay sabik na si Ki-bum na mahanap si Min-soo. Sa kabilang banda, bit-bit ang isang kopya ng Min-soo. Binili ni Hee-ju ang pinakamalaking tali ng aso sa tindahan. Ngayon sigurado na si Dae-yong na susubukan ni Ki-bum na patayin si Min-soo, kaya susundan ng mga detective sina Min-soo at Ki-bum at tiyakin na protektahan si Min-soo mula kay Ki-bum. Tinawag ni Ki-bum ang isa pang Min-soo, at sa pagkakataong ito ay nakilala niya ang boses. Pagbalik, nakita niya ang isang papel na nakaipit sa pinto, na tungkol kay Min-soo, at naalala niya ang isang sandali kasama si Min-soo, nag-hangout at pumapatay ng mga aso. Isang truck na puno ng napakalaking bilang ng mga walang laman na bote ang huminto sa harap ng isang bahay, at si Hee-ju ay lumabas mula rito, na nagsasabing ilalagay ang mga ito sa harap ng bakuran. Nang makauwi si Min-soo, hindi gumagana ang mga ilaw, kaya pumasok na lang siya at nalaman niyang puno ng basag na salamin ang sahig. Pagkatapos, sa ibabaw ng bubog, inihagis ni Hee-ju ang isang kable ng kuryente sa mga basag na bote, at siya ay nahimatay na nakuryente. Nang makakita ng mga kalyo sa kanyang hinlalaki, napagtanto niyang mahilig itong magputol at dati niyang kasamang gumawa nito. Sinabi niya na dapat siyang makaramdam ng swerte na ginamit bilang pain. Nakahiga si Ki-bum sa kama para matulog at napansin niyang may nandoon. Pagkabukas ng kumot, may nakabalot na katawan na may tali ng aso, na isang patay na Min-soo. Pagkatapos ay sumugod si Hee-ju sa kanya at sinaksak ang kanyang ikatlong tadyang, kaya hindi siya makagalaw. Kapag tinanong niya kung sino siya, sumagot siya na siya lang ang iniisip niya sa loob ng mahabang panahon, sinasakal siya ng tali ng aso, na ikinahimatay niya. Pumasok ang pulis, at napansin ni Dae-yong na basa pa ang dugo, kaya inutusan niya ang mga detective na hanapin siya sa gusali. Kapag nakita ni Cho na nasaktan ng husto ang magkasintahan sa katabing silid, dinala sila sa ambulansya. Nakaupo sa kama, napansin ni Dae-yong ang pag-agos ng dugo sa sahig at nakita niya ang isang patay na lalaki sa ilalim ng kama.
Sa ambulansya, sinisikap ng rescue worker na panatilihin siyang gising, kung saan binasag ni Ki-bum ang kanyang ulo gamit ang isang fire extinguisher at pinaghihiwalay ang mga medikal na gunting, sinaksak siya. Bumili si Hee-ju ng tiket para sa London Symphony Orchestra na nagsasabing mahuhuli na siya sa araw ng pagtatanghal. Tuwang-tuwa, naglabas siya ng magandang damit na panloob at mga pampaganda na hindi pa niya naisuot. Iniulat ng isang detective na si Ki-bum ay tila walang kaugnayan sa pagkamatay ni Min-soo dahil sa kanyang pinsala, ayon sa mga ulat sa profile at crime scene. Pag-swipe ng mga larawan ng mga detective na kinuha niya, tumawag si Ki-bum sa pahayagan. Tinapos ni Hee-ju ang pagsulsi ng scarf at inilagay ito sa isang kahon, at marami pang kahon. Sa post office, naghihintay ng kanyang turn, nakita niya ang isang headline ng pahayagan. Inangkin ni Ki-bum ang kanyang kawalang kasalanan, na nangangahulugang nabigo ang kanyang plano at maaari siyang palayain muli. Nagalit ang hepe at nagtanong kung paano maaaring maging sospek si Ki-bum, kasama ang mga larawan ng mga detective na kinuha niya nang mangyari ang mga pagpatay at walang anumang ebidensya. Inutusan niya si Ben na tapusin ang kaso ngayong linggo. Inaabot ni Hee-ju si Dae-yong ng tinapay dahil hindi siya kumakain buong araw. Sinabi niya na ang tanging paraan para manalo ang kasamaan ay kapag ang inosente ay walang ginagawa, kaya dapat siyang maging matapang para sa hustisyang tulad niya. Sa internet cafe, naninigarilyo si Ki-bum at pinakiusapan siya ng clerk na bawal na hindi pinansin. Sa pagbabalik, naalala niyang nakita niya ang mukha sa listahan ng mga hinahanap. Si Ki-bum ay nag-google tungkol sa biktima na pinatay sa pamamagitan ng kanyang pattern at nalaman na ang asawa ng biktima ay ang asawa ng sarhento 15 taon na ang nakakaraan at may isang anak na babae. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Dae-yong sa internet cafe, pinatipon ng mga tao sa harap ng dingding at nakita siyang nagtatago sa sulok. Nagsimula sila ng pakikibaka at sinubukan siyang ibaba ni Dae-yong, ngunit kinuha niya ang gunting sa sahig. Tumatakbo palayo kay Dae-yong, sumugod siya, sinaksak si Cha, at nagmaneho palayo. Ngayon ang mga pulis ay nasa lahat ng dako upang mahuli si Ki-bum, na natural na pumapasok sa opisina ng pulisya. Pagkatapos ay kinuha ni Hee-ju ang kanyang mga gamit mula sa kanyang mesa at, pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, umalis. Sa kanyang pagbabalik, nakita niya si Ki-bum sa opisina. Alam niyang hinahanap siya nito. Lumapit siya sa isang opisyal na nagpapanggap na si Cha at tinanong ang address ng sarhento na namatay 15 taon na ang nakakaraan. Sinabi ng opisyal na dapat iyon ang ama ni Hee-ju at pagkatapos ay naalala ni Ki-bum ang name tag para kay Hee-ju. Bumisita siya sa isang pet shop at bumili ng panibagong tali ng aso. Pag-uwi, inilagay niya ang kanyang damit at mga pampaganda sa aparador. Hindi niya maintindihan kung bakit sinabi ni Nietzsche na mag-ingat na huwag maging halimaw kapag nakikipaglaban sa mga halimaw. Naniniwala na siya ngayon na ang Diyos ay patay na, gaya ng sabi niya, kailangan ng halimaw. Si Ki-bum ay bumaba sa hagdanan patungo sa kanyang bahay, naglabas ng gunting. Kapag namatay ang ilaw ng sensor, sumugod siya at sinaksak siya, na sinaksak niya sa parehong oras. Pag headbutting sa kanya, tumakbo siya palayo. Ngayon lahat ng pulis ay ipinadala sa kanyang bahay. Nagmamadali siyang pumunta sa bundok, at sumunod siya. Desperado siyang tumakbo, tinawag niya si Dae-yong, at nag-U-turn ang lahat ng pulis. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ang isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, nahuli niya siya sa gitna ng isang puddle at itinulak siya sa tubig, ngunit humawak siya ng bato at tinamaan siya sa ulo. Dumating siya sa palaruan at nagsimulang sumakay sa isang swing, nakatayo. Inilagay niya ang tali ng aso sa kanyang leeg at sinabing oras na silang dalawa para parusahan, tumalon sa ere. Tinitigan siya ni Ki-bum at sinugod sila ng mga pulis. Hinawakan siya ni Dae-yong sa kanyang mga braso, umiiyak. Si Ki-bum ay hinatulan ng kamatayan para sa 7 counts ng pagpatay, sa harap ng pulis na may suot na muffler na ginawa ni Hee-ju.
Umiiyak si Daeyong nang makita ang sahig ng bahay ni Hiju at naalala na sinabi niya na ang tanging paraan para manalo ang kasamaan ay kapag walang ginagawa ang inosente.